What are the cultural differences between Germans and Filipinos? Ano nga ba ang pinagkaiba natin sa mga Germans? Ito po ang pag-usapan natin today, guys. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Teresa. At matagal na po ako nakatira dito, more or less 15 years. Meron po akong nilista dito mga 5 kasi yung iba po common na or alam naman na nating lahat. Ang isa po sa aking listahan ay harmless naman siya, ay about sa pagkain. Kung sa atin po ang rice is life sa atin, ang kanila po ay common na pinapares sa karne, sa gulay, at kung ano pa man ay patatas po. Parang yun yung common food na dito po tumutubo, kaya yun po ang isa sa pinakamurang bilhin na pagkain dito. Kaya in every corner po may patatas. Kung sa atin in every corner may rice, sila po dito ay patatas talaga. At ang speaking of yung sa food area po, kung sa atin normal ang magkamay, dito po ay hindi masyado. So may fork and tinidor po at knife ang gamit nila ditong pagkain. Hindi po sila gumagamit masyado ng löffel o yung kutsara. Ang kutsara po ay para lang sa soup. Sa atin ay kutsara at tinidor ang ating ginagamit sa pagkain kung hindi tayo nagkakamay. Dito po ay tinidor at knife ang ginagamit nilang pagkain. So, yun po ang talaga malaking kaibahan natin kung sa kainan rin lang ang pag-uusapan. Ang number 2 po sa aking listahan ay ang time management. Sikat po ang mga Germans na on time. Pag malate ka ng 5 minutes, okay lang, normal pa lang. Pero pag malate ka na ng, halimbawa po may appointment ka, like job interview or may given time kung kailan kayo magmi-meet, pag 5 minutes late ka, acceptable pa naman yon. Pero advisable talaga dito at ginagawa ng karamihan, kung 12 o'clock ang given time, 5 minutes before 12, dapat nandun ka na. Yun po. So, pero kung malate ka man ng 5 minutes, okay lang naman. Hindi siya masyadong big deal. Pero, kung halimbawa malate ka sa iyong appointment ng 30 minutes, ay hindi po yun talaga acceptable. Kung sa job interview, hindi ka na agad-agad qualified. Kung 30 minutes kang malate. Big deal po yun sa kanila. Pag minutes ay talagang counted lahat ng minutong dumaraan. Kaya, yan po ang isang kaibahan talaga natin. Sa atin ay talagang Filipino time. Kaya nga may Filipino time, no? Na hindi po nakaka-proud. Pero sa Pilipinas, okay lang siguro. Pero kung sa ibang bansa na, ay iwasan pong mag-Filipino time. Pero yun po, ang isang cultural differences natin. Kung sila ay on time, tayo naman ay palaging late. So, yun po ang number 2 sa aking listahan. Ang number 3 po ay ang communication. Kung sa atin pong mga Pilipino, para hindi sumama ang loob ng kausap mo kahit nagalit-galit ka na or paligoy-ligoy. Dahil nga nakikisama ka or kung ano pa man. Dito po sa Germany at ang mga Germans po ay diretso silang magsalita. Sasabihin nila sa'yo kung ano yung gusto nilang sabihin, masasaktan ka man o hindi. Asawa mo man yan, o boss mo, o katrabaho mo, sasabihin nila sa'yo kung ano yung gusto nilang sabihin. Ang kabutihan naman sa kanila, kahit naman sabihin nilang galit sila sa'yo or disappointed sila sa'yo, once na nasabi na nila yon, tapos na yon sa kanila. Tapos na yung topic na ganon sa kanila. At sa atin, diba, paligoy-ligoy na nga tayong magsalita kung para lang hindi masaktan ng ating kausap. At once na halimbawa nagkaaway kayo or may nasabi sa hindi maganda, yung para bang dadalhin mo pa yon habang buhay or dadalhin mo pa yon the next years. Sa kanila po,
Kahit man sabihin nila sa'yo na hindi ka nila gusto today or hindi sila nagustuhan sa'yo, pag once na nasabi na nila yon, tapos ng topic yun sa kanila. The next day, hindi man kayo friends, pero okay pa rin kayo. Hindi yung katulad sa atin na nag-iiwasan pa at tatanungin mo pa yung katrabaho mo, ano yung mga sinabi niya, ano yung... Wala pong ganong ugali ang mga Germans. Once na tapos ng topic, tapos na. Hindi katulad sa atin. Special ang mga Pilipino. Yeah. At number 4 po sa aking listahan ang characteristics na wala po sila yung kung sa mga Pilipino po, 'di ba, open knowledge naman sa atin or maraming mga nagsasabi din na ang mga Pilipino ay may crab mentality. Sa mga German po wala 'yan. At meron man siguro yung selusan, pero hindi yun grabe or hindi yun open na sa atin po kasi minsan ang pagka-crab mentality ng tao, kung hindi ako aangat, dapat ikaw rin para pareho tayo. Wala pong ganon dito. Magsiselos man sila, halimbawa kasi mas maganda ang buhay mo, pero hindi ka nila hihilain pababa. Hindi ka man nila tutulungan, pero hindi sila mag-e-effort o hindi sila gagawa ng step para lang bumaba ka para pareho kayo. Parang ganun. Walang ganon dito. Napansin ko, wala talagang ganon. Siguro dahil lahat ng tao busy sa kanilang buhay, wala na silang time or hindi na sila nagfo-focus sa mga ganong bagay. Siguro sa mga babae, mga circle of friends, meron talaga yung selosan din, compare ng mga buhay-buhay, pero wala pa akong narinig or nakita or na-experience man lang na ang mga Germans ay may hint ng crab mentality na katulad sa ating mga Pilipino. So, iba din kasi ang mga Pilipino eh. Iba din kasi ang mga Pilipino. Pero may mga good characteristics naman tayo. Which is, ang number 5 sa aking listahan ay ang ating pagiging family-oriented. Kung sa atin po ay normal lang na hanggang mamatay ang magulang mong titira sa bahay mo or ang mga lola mo or yung grandparents mo ay titira sa bahay mo hanggang sa mamatay sila. Dito po ay hindi. Once po na hindi na kayang tumira mag-isa ang kanilang mga parents, ay pinupunta po nila sa nursing home. Kaya marami ditong nursing homes. Yun po, hindi masyadong positive, no, para sa atin. Kasi nga sa atin, talagang family oriented tayo talaga. Na minsan, hindi na rin masyadong kagandahan. Pero ganun tayo At saka, yun ang isang pwede nating ipagmalaking kultura natin. Sa atin, or sa kanila, ang tinatawag lang nilang kapamilya ay ang halimbawa ang grandparents, ang parents, mga kapatid, at yung mga anak ng kapatid. So, bali hanggang first degree lang sila. Hindi na nila tinatawag na kapamilya yung second degree. Sa atin, di ba, family natin hanggang second degree, no? Sa kanila, hindi na. Tapos, sa atin, kapag halimbawa, magkasakit ang isa, siyempre magtutulungan tayo, no, kapamilya. Sa kanila, hindi masyado. Kasi, once na may pamilya na ang isang tao, yun na ang family niya. Hindi na yung pamilya ng kapatid niya at yung parang ganon. Sa kanila, immediate family lang. Once na ang anak ay nagpamilya na, hindi na yung pinanggalingan niya ang tinatawag niyang pamilya, yung sarili na niyang pamilya. Parang ganon. Sa atin, kaya nga hindi sila nagsusustento sa kanilang mga parents. Sa atin, di ba, susustentuhan mo pa ang magulang mo, ang mga lola at lolo, normal na yun sa atin. Pero sa kanila, hindi na.
Kaya yun din ang talagang difference ng isang German at Filipino, aside from syempre yung mga minimal na ugali nila na hindi natin ugali at yung ugali natin na hindi. Pero yung yung 5 po na sinabi ko, yun yung parang main topic na talagang iba sila dito at iba ang mga Germans kaysa sa mga Pilipino. So, meron talagang kahit na anong kultura, may mga negative at may mga positive. Depende kung saan ka nakatingin. Sa atin, marami din siguro silang mga iniisip about sa atin na hindi rin nila gusto. Pero yung mga nasabi ko po, halimbawa yung communication, na masyado silang diretsyo, yung mga ganyan. Tapos yung sa atin, yung pagiging crab mentality natin, na sa kanila ay wala. Kaya iba din ang gagawa po ko ng video about kung ano yung mga iniisip ng Germans about sa Pilipino. Kasi nag-start na po akong magtanong sa aking mga kakilala. At i-compile ko po yon. I-compile ko at gagawa ako ng video na kung ano yung tingin nila sa atin. So, watch out po. Sana ay na-entertain kayo sa topic na ito, kung ano ang kaibahan nating mga Pilipino sa mga Germans. Thank you and happy Sunday. Today is February 9. It's Sunday afternoon. So, sana po kung Sunday nyo man itong mapanood, happy Sunday. At yung hindi man, have a nice day po sa ating lahat. Stay healthy and be proud to be a Filipino. Kasi meron naman po tayong mga positive na characteristics na pwede nating ika-proud na Pilipino tayo. Hindi lang siguro sa politics. Hindi ako proud minsan pag tinatanong ako about the politics.